Isang ulilang dalaga, pinilit ng madrasta na pakasalan ang isang lalaking bulag, dahil akala nila mahirap lang ito. Pero hindi nila alam, ang lalaking iyon, ay isang milyonaryo na nagtatago. Isang kwento ng panlilinlang, kabutihan, at paghihiganti ng tadhana. Tahimik ang umagang iyon sa maliit na baryo ng San Miguel. Ang mga ibon ay marahang kumakanta, habang unti-unting sumisilip ang araw sa likod ng bundo. Ang mga dahon ng nyog ay kumikislat sa sinag ng araw, at ang malamig na hangin ay dumadaloy sa mga bukirin. Ngunit sa gitna ng payapang tanawing iyon, may isang bahay na panging sigaw ang marinig. Isang sigaw na tila paulit-ulit na nagbabadya ng kakot at pang-aapi. Lia, bumangon ka na diyan at maglinis ka ng bakuran. Dali, sigaw ng isang babaeng may malakas at malamig na tinig. Siya si Aling Violeta, ang madrasta ni Lia, isang babaeng kilala sa baryo bilang masungit, sakim, at walang awa. Si Lia, isang payat at maupok na dalaga, ay agad bumangon mula sa bani. Ang kanyang buhok ay magulong parang ginulo ng hangin, at ang mga mata niya ay namumugto sa kakaiyak kagabi. Bata pa lang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang trahedya. Isang aksidente sa kalsada na kumitil sa buhay ng parehong ama at ina niya. Mula noon, siya'y itinira sa bahay ng madrasta, sa utos ng kanyang tiyuhin bago ito lumuwas sa ibang bayan. Opo, Nay, mahinang sagot ni Lia habang pilit pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. Suot niya ang kupas at lumang bestida na minsan ay pag-aari ng kanyang ina, ang tanging alaala ng mga panahong puno ng saya at pagmamahal. Ngayon, ang bestidang iyon ay tila simbolo na lamang ng kanyang pagdurusa. Puro kakabagalan, singhal ni Aling Violeta, habang tinatapik ng tsinelas ang sahig. Parang hindi ka kumakain. Kung gusto mong may matirhan dito, magtrabaho ka ng mabuti. Tahimik lamang si Lia. Hindi siya sumasagot kahit kailan. Alam niyang anumang sagot niya ay magiging dahilan lamang ng mas matinding galit ng madrasta. Sa halip, tahimik niyang kinuha ang tabo, pinuno ng kubig, at nagsimulang maglinis ng bakuran. Habang siya'y nagwawalis, naramdaman niya ang init ng araw na kumatama sa kanyang bala. Pinahid niya ang pawis sa noo, at saglit na tumingin sa langit. Inay, itay kung nasaan man kayo, sana gabayan niyo ako. Pagod na po ako, mahina niyang bulong, na para bang umaasa na maririnig yon ng mga magulang mula sa langit. Ang bawat araw ni Lia ay paulit-ulit, trabaho, pangungutya, at gutom. Sa tanghalian, madalas siyang kumain ng kanin na may asin o tinik ng isda. Samantalang si Aling Violeta at ang anak nitong si Cynthia ay nag-enjoy sa mga masasarap na ulam, adobo, tinola, menudo, habang siya'y pinagbabantaan na huwag lalapit sa mesa. Hindi ka naman kumikita ng pera, Lia. Wika ni Cynthia minsang sabay nilang naghuhugas ng pinggan. Dapat nga magkasalamat ka kay mama. Kung hindi dahil sa kanya, baka pulubi ka na ngayon. Ngumiti si Lia ng may pay. Salamat na lang din, Cynthia, mahinang tugon niya. Ngunit sa loob niya'y umiiyak ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, siya pa ang kailangang parusahan ng ganito. Isang araw, habang naglilinis siya ng palengke, para kumita ng kaunting barya, lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Maputi na ang buhok nito at may dalang mabigat na bayong ng gulay. Anak, tulungan mo naman akong itawid itong bayong ko. Mahinahon ngunit nang hihina ang tinig ng matanda. Ngumiti si Lia. Wala pong problema, Lola. Sige po, ako na po ang magdadala. Habang tinutulungan niya ang matanda, napansin ng ilang tindera sa palengke ang kanyang kabaitan. Si Lia palaga, kahit inaapi sa bahay ng madrasta niya, mabait pa rin sa iba, bulungan ng mga tao. Ngunit hindi yon pinansin ni Lia. Para sa kanya, sapat na ang makatulong sa iba kahit papaano. Pagdating nila sa kabilang kanto, inabot ng matanda ang isang maliit na supot ng tinapay. Salamat, Hiya. Hindi mo alam, ang kabutihan mo ay babalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Ngumiti si Lia, ngunit hindi niya alam kung bakit tila kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may kakaibang liwanag sa mga mata ng matanda. Ila may alam ito na hindi pa niya kayang unawain. Pag-uwi niya sa bahay, nagulat siya nang makita si Aling Violeta na nakangiti. Isang ngiti na hindi niya karaniwang nakikita. Lia, may magandang balita ako para sa'yo. Po, tanong ni Lia, naguguluhan. Bihira siyang marinig ng madrasta na tinatawag ng may tono ng saya. May lalaking gustong makilala ka. Medyo kakaiba lang kasi bulag siya. Tugon ni Violeta habang nagsasalin ng kape sa baso. Pero mabait daw, at gusto niyang magpakasal sa isang babaeng marunong mag-alaga. Napatigil si Lia. Bulag po.
At isipin mo na lang, baka sa wakas magkaroon ka ng asawa at bahay na sarili mo. Huwag ka nang maarte, Lia. Wala ka namang silbi dito. Kung ayaw mo, palisin na lang kita. Hindi pa man niya lubos na naunawaan ang lahat. Nagpasya na si Aling Violeta para sa kanya. Sa isip ni Violeta, ito na ang pagkakataon para may benta si Lia at makakuha ng kapalit. Kinagabihan, habang si Lia ay nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan niya ang mga bituin. Kung bulag siya, baka mabait siya, bulong niya sa sarili. Siguro baka sa wakas, may taong hindi huhusgahan ang isura ko, o kung anong meron ako. Ngunit agad niyang iniling ang ulo. Hindi, baka isa na namang kasinungalingan lang ni Nay Violeta. Isang linggo pagkatapos, dumating sa baryo ang lalaki, si Marco, isang tahimik na lalaki na may kasamang tagapangalaga. Suot niya ang simpleng Amerikana, at sa kanyang kamay ay hawak ang isang tungkod. Ang mga tao sa baryo ay nagbulungan. Yan daw ang bulag na sinasabi ni Aling Violeta. Mukhang galing sa mayamang pamilya yan. Tahimik ang lahat habang nagkakilala sila. Magandang araw po, mahina at magalang na bati ni Lia habang yumuyuko. Ngumiti si Marco. Magandang araw din, pasensya ka na kung hindi kita makita. Pero nararamdaman ko, mabait kang tao. Ang tinig niya ay kalmado, may lalim, at may kakaibang kabaitan na agad naramdaman ni Lia. May kakaibang init sa dibdib ni Lia. Hindi niya alam kung awa o paghanga. Ngunit sa likod ng kanyang isip, malinaw pa rin ang boses ng madrasta. Kailangan mong pakasalan siya, para hindi ka napabigat sa amin. Habang nag-usap sila, pinagmamasdan ni Aling Violeta si Marco mula sa malayo. Bulag nga, pero mukhang may pera tong lalaking to. Akin ang lahat ng biyayang yan kapag napasunod ko si Lia, bulong niya sa sarili, habang pinipigilan ang ngiti ng kasakiman. Lumipas ang ilang araw, at mas madalas na silang nagkikita ni Marco. Sa tuwing magsasalita ito, nararamdaman ni Lia ang kabutihan at lalim ng kanyang kaluluwa. Hindi siya gaya ng ibang lalaking nakilala niya, hindi bastos, hindi mapanghusga. Minsan, nagtanong si Marco, Lia, bakit parang lagi kang tahimik? Umiling si Lia. Sanay lang po akong hindi magsalita. Sa bahay, madalas po kasi akong pagalitan. Ngayon, hindi mo kailangang matakot, sagot ni Marco habang bahagyang ngumiti. Minsan, sa katahimikan, mas narinig natin ang tunay na puso. Hindi alam ni Lia kung bakit, pero sa unang pagkakataon, may luhang pumatak sa kanyang mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil may taong unang nakaintindi sa kanya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalala ang kasakiman ni Aling Violeta. Isang gabi, habang pinapanood niya sina Marco at Lia na nag-uusap sa ilalim ng buwan, bulong niya kay Cynthia. Kailangan nating malaman kung gaano kayaman yang lalaking yan. Baka may mamanahin tayo kapag napasunod ko si Lia. Pero mama, bulag yon. Paano kung wala siyang pera? Tanong ni Cynthia. Hindi mo naiintindihan, anak, sabay ngiti ng madrasta. Ang mga lalaking kahimik, yan ang mga may tinatagong yaman. Hindi alam ni Lia na habang siya'y unti-unting nahuhulog sa kabaitan ni Marco, ang madrasta naman niya ay nagbabalak ng mas masahol na bagay. Isang plano na magbabago sa lahat. Isang gabi, sa gitna ng ulan, habang si Lia ay nagtatakip ng bubong upang hindi mabasa ang mga gamit, narinig niya si Aling Violeta na nakikipag-usap sa telepono. Ganun ba? Sige, mayaman pala talaga tong bulag na to. May kumpanya sa Maynila. Hahaha, akin na to. Kailangang mapabilis ang kasal nila, sabi ni Violeta habang nakangisi. Nanlaki ang mata ni Lia. Si Marco, mayaman, mahina niyang bulong, habang nanginginig sa takot. Bakit hindi niya sinasabi? Ngunit bago pa niya makumpirma ang totoo, biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo riyan, Lia? Singhal ni Violeta, habang basang-basa pa ito sa ulan. Nakikinig ka ba? Umiling si Lia. Hindi po, Nay. Nag-ayos lang po ako ng bubong. Ngunit sa halip na maniwala, sinampal siya ni Violeta. Huwag kang palusot. Gusto mong sirain ang mga plano ko. Ano? Nang gabing iyon, umiiyak si Lia sa dilim. Inay, itay ayoko na po. Pero bakit ganito ang mundo? Ang kabutihan ba, laging nasusuklian ng sakit? Habang tulog ang lahat, naglakad siya papunta sa gilid ng bukirin, kung saan sila unang nagkita ni Marco. Doon siya umupo, sa ilalim ng malamlam na buwan. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang bukas. Ngunit isang tinig ang biglang tumawag sa kanya. Lia, si Marco, nakatayo sa malayo, may tungkod sa kamay, basang-basa rin ng ulan. Marco, bakit ka nandito? Tanong ni Lia, gulat.
Hinahanap kita, sagot ni Marco. Ramdam kong may dinadala kang mabiga. Gusto kong malaman kung ano iyon. Lumapit si Lia, nanginginig, at doon niya ibinuhos ang lahat. Marco, ayoko sanang maniwala. Pero totoo bang mayaman ka? Tahimik si Marco. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Hindi ko sinasabi yon sa kahit kanino, pero, Lia, mayaman ako. Pero pinili kong manirahan dito, dahil gusto kong makahanap ng taong mamahalin ako, hindi ang pera ko. Naiya si Lia. At ngayon gagamitin ka ng madrasta ko, para sa sarili niyang kasakiman. Tahimik lang si Marco. Ngunit sa ilalim ng ulan, hawak niya ang kamay ni Lia. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim at ulan, nagsimula ang tunay na kwento ng kanilang laban. Ang laban ng pag-ibig laban sa kasakiman, ng kabutihan laban sa kasamaan. Tahimik ang sumunod na umaga matapos ang gabing iyon. Ang ulan ay huminto, ngunit ang hangin ay tila mabigat pa rin. Parang may unos na paparating. Si Lia ay tahimik lamang sa loob ng kanilang bahay, nag-aayos ng mga bulaklak sa mesa. Ngunit sa likod ng kanyang isip, paulit-ulit ang mga salitang narinig niya, kagabi mula kay Marco. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Marco, pero sa puso niya, naramdaman niyang may tunay na malasakit ang lalaki. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi tumingin sa kanya bilang alipin o pabigat. Isang taong nakarinig ng kanyang tinig at nakakita sa kanyang kaluluwa kahit siya'y bulag. Ngunit habang siya ay tahimik na nakaupo, pumasok si Aling Violeta na may matamis na ngiti sa labi, ngiting puno ng kasinungalingan. Lia, maghanda ka na. Sa susunod na linggo, ikakasal ka na kay Marco. Anya habang itinatali ang buhok sa harap ng salamin. Nabigla si Lia. Ha? Ganun po kabilis. Bakit, ayaw mo ba? Sagot ni Violeta na may malamig na titik. Kung ayaw mo, pwede naman kitang palabasin sa bahay na to. Pero isipin mo, Lia, isang bulag na lalaking may magandang puso, handang tanggapin ka. Maswerte ka pa nga. Tahimik lang si Lia. Wala siyang lakas para tumutol. Sa puso niya, may kaba, may pagdududa, at may takot. Ngunit may isang parte rin ng puso niya ang nagsasabing baka ito na ang pagkakataon niyang makalaya sa imbierno ng tahanan ni Violeta. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Violeta at ang anak niyang si Cynthia sa paghahanda ng kasal. Pero hindi yon kasal ng pagmamahalan. Iyon ay kasal ng kasakiman. Cynthia, siguraduhin mong maayos ang isusuot ni Lia. Gusto ko magmukha siyang disente, pero hindi masyadong maganda. Ayokong mas mapansin siya kaysa sa akin sa araw na yon. Sabi ni Violeta habang inaayos ang tela ng baro niya. Ngumisi si Cynthia. Alam mo, Mama, pag nakuha mo na ang yaman ni Marco, sana bilhan mo na ako ng sasakyan. Siyempre, anak, ugon ng madrasta habang nakangiti ng palihim. Pagkatapos ng kasal, sa atin na ang lahat. Samantala, si Lia ay naglalakad sa bukirin isang hapon nang marinig niya ang tinig ni Marco. Lia, awag ni Marco mula sa ilalim ng puno ng mangga. Lumapit siya, tahimik. Marco, may gusto sana akong itanong. Wika ng lalaki habang nakangiti. Kung sakaling hindi ako bulag, matututuhan mo pa rin ba akong mahalin? Napatigil si Lia. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Marco, ang mahalaga sa akin ay kung paano mo ako tinitingnan, kahit hindi mo ako nakikita. Hindi mo kailangan ng mata para maramdaman ang totoo. Napangiti si Marco. Salamat, Lia. Iyon lang ang gusto kong marinig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lia ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Para bang may liwanag na pumapasok sa madilim niyang mundo. Ngunit sa kabilang banda, may anino ng panganib na papalapit. Ang kasakiman ni Aling Violeta, na hindi niya alam kung kailan sasabog. Lumipas ang ilang araw, at dumating ang araw ng kasal. Ang simbahan sa baryo ay puno ng bulaklak at mga tao. Si Lia ay nakasuot ng simpleng puting bestida, na hiniram lamang mula sa kapitbahay. Habang naglalakad siya patungo sa altar, nakatingin si Marco sa kanya, kahit hindi niya ito nakikita. Naririnig ni Lia ang mga bulungan. Ang ganda pala ng babae kahit ulila. Sayang, bulag yung lalaki. Pero mabait daw. Habang tumutugtog ang organ, lumingon si Aling Violeta sa mga tao at ngumiti. Sa isip niya, konti na lang. Konti na lang at magiging akin na ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Marco kay Lia. Salamat, Lia. Ngayon, asawa na kita. Napaluha si Lia. Sana, kahit sa paraang ito, maging mabuting asawa ako sa'yo, Marco. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Violeta.
O Lia, halika na. May kailangan pa tayong pag-usapan tungkol sa bahay ninyo. Pagdating nila sa bahay ni Marco, isang malawak na lumang bahay sa labas ng baryo, namangha si Violeta. Diyos ko, ganito pala kalaki ang bahay mo, Marco, sabi ng madrasta habang palihim na tinitingnan ang mga mamahaling gamit. Hindi sa akin ang lahat ng ito, sagot ni Marco. Pag-aari ito ng pamilya ko. Pero matagal na akong hindi bumabalik dito. Habang umiiko si Violeta sa loob ng bahay, napansin niya ang isang litrato sa dingding. Isang larawan ni Marco kasama ang dalawang maandang tao na halatang mayaman. Ngumisi siya. Ama nga ako. Mayaman ka nga talaga. Lumipas ang mga araw. Si Lia at Marco ay unti-unting natutong maging magkaibigan. Tuwing gabi, nag-uusat sila sa ilalim ng buwan. Marco, tanong ni Lia isang gabi, paano mo nagagawang maging masaya kahit hindi mo nakikita ang mundo? Ngumiti si Marco. Dahil minsan, mas maganda ang mundo kapag narinig mo lang. Wala kang hinuhusgahan. Wala kang inaapi. Ang nararamdaman mo lang ay kung mabuti o masama ang puso ng tao. Tahimik si Lia. Kung ganun, siguro kaya mo akong minahal. Ngumiti si Marco. Dahil naramdaman kong malinis ang puso mo, kahit anong hirap ang pinagdaanan mo. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Lia ang kakaibang kilos ni Violeta. Madalas itong nakikipag-usap sa tagapangalaga ni Marco. Isang gabi, narinig niya ang usapan ng dalawa sa kusina. Sigurado ka bang totoo ang pinirmahan niyang papeles? Tanong ng tagapangalaga. Siyempre, sagot ni Violeta. Hindi niya alam, ang pinirmahan niya ay isang dokumento ng paglipat ng ay-ayan sa pangalan ko. Nanlaki ang mata ni Lia. Diyos ko, bulong niya habang nagtatago sa likod ng peder. Nang marinig ni Marco ang kakaibang kilos ni Violeta kinabukasan, nagtanong ito kay Lia. Lia, parang may mali. Kanina, narinig kong may kausap si Violeta tungkol sa mga papeles. Alam mo ba yon? Tahimik si Lia. Hindi niya alam kung sasabihin ang katotohanan o hindi. Marco, sana huwag kang magalit. Pero niloloko ka ng madrasta ko. Ginamit niya ako para makuha ang kayamanan mo. Tahimik si Marco sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mahina. Akala ko na. Alam ko na noon pa. Nabigla si Lia. Ha? Alam mo. Sagot ni Marco. Hindi ako bulag gaya ng akala nila. Napatulala si Lia. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Marco. Matagal na akong nagpa-opera. Nakikita ko na. Pero pinili kong itago, kasi gusto kong malaman kung sino sa paligid ko ang totoo. Natulala si Lia, at doon niya napagtanto na lahat ng kabutihan niya ay may kapalit, hindi material, kundi tiwala at pagmamahal. Ngunit bago pa sila makapaghanda sa susunod na mangyayari, narinig nila ang malakas na sigaw ni Violeta mula sa sala. Marco, bakit nakasara ang mga papeles? Akala ko pumirma ka na para sa amin. Lumapit si Marco, ngayon ay walang suot na salamin at tuwid ang tindig. Nang makita siya ni Violeta, halos mahulog ito sa kinatatayuan. Hindi ka bulag, sigaw ni Violeta, namumutla. Ngumiti si Marco ng malamig. Hindi. At alam ko ang lahat ng plano mo. Ang dokumentong pinirmahan mo, Violeta, ay isang kasunduan ng pagbabayad ng utang. Ikaw at ang anak mo ang kailangang lumaya sa bahay na ito. Nanginginig si Violeta. Hindi mo ito magagawa. Ginawa mo na, Violeta. Ginamit mo ang anak ng asawa mo. Niloko mo ako. Pero ngayon, tapos na, wika ni Marco habang hawak ang kamay ni Lia. Naiya si Lia. Marco, salamat. Hindi ko akalaing ipagtatanggol mo ako. Ngumiti si Marco. Hindi ko ipaglalaban ang pera ko, Lia. Pero ipaglalaban kita. Dahil ikaw lang ang tunay kong nakita. Umalis si Violeta at Cynthia na may gali at hiya sa mukha. Habang lumalayo sila, si Lia ay tumingin sa langit. Sa unang kagakataon, malaya siya. Salamat, Marco, sabi niya habang yumayakap dito. Ngayon ko lang naramdaman kung paano mahalin at pahalagahan. Lia, bulong ni Marco, mula ngayon, wala ka nang kailangang katakutan. Hindi mo na kailangang magdusa. Dahil ako mismo, nakita ko kung gaano kakabuti kahit sa dilim. Habang lumulubog ang araw, naghawak sila ng kamay, at ang liwanag ng dapit hapon ay nagbigay ng bagong simula sa kanilang dalawa. Isang simula ng pag-ibig na totoo, ipinanganak sa gitna ng kasinungalingan at kasakiman. Tahimik ang buong mansyon ni Marco ng gabing iyon. Sa gitna ng dilim, may liwanag mula sa buwan na tumatama sa mukha ni Lia. Nakatulala siya sa bintana, pinagmamasdan ang malawak na hardin na tila isa ng panaginip sa kanya. Dati,
Ang tanging mundo niya ay ang lumang bahay sa baryo ni Aling Violeta, puno ng sakit at pang-aapi. Pero ngayon, narito siya, kasama si Marco, isang lalaking bulag, ngunit nakikita siya ng mas malinaw kaysa kahit sino paman. Lia, mahina ngunit kalmado ang tinig ni Marco, habang lumapit ito, tangan ang kanyang tungkod. Bakit gising ka pa? Hindi ba't pagod ka buong araw? Ngumiti si Lia at nilingon siya. Hindi po ako makatulog. Ang dami kong iniisip. Ang tungkol saan? Tanong ni Marco, sabay lakad papunta sa kanya. Nauko siya sa upuang malapit sa bintana. Sabihin mo sa akin. Gusto kong marinig ang boses mo. Doon ko lang nakikita ang mundo. Napangiti si Lia, bahagyang nangingilid ang luha. Marco, minsan naisip ko, baka hindi ko deserve lahat ng ito. Ang kabaitan mo, ang pahanang ito, parang panaginip lang. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, marahan at mainga. Kung panaginip ito, ayokong magising. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong may dahilan pa para mabuhay. At ikaw yon, Lia. Hindi napigilan ni Lia ang pagiya. Marco, salamat. Pero sana alam mo lang. Alam ko, sabat ni Marco. May mga lihim sa paligid mo. Ramdam ko yon. Pero Lia, alam ko rin na mabuti kang tao. At kahit ano pa yung mga kasinungalingan ng mundo, hindi mo kailanman ginamit yon para saktan ako. Ngunit sa labas ng silid, nakikinig si Aling Violeta. Sa kanyang mukha ay bakas ang galit at kasakiman. Sa loob ng ilang linggo, hindi pa rin niya napagtatanto kung paano naloko niya mismo ang sarili niya. Akala niya, simpleng bulag lamang si Marco, isang taong walang kakayahan, walang kayamanan. Pero nang minsan niyang sundan ang tagapangalaga nito, nadiskubre niya ang katotohanan. Si Marco ay tagapagmana ng malaking negosyo sa Maynila, isang milyonaryo na piniling mamuhay ng simple matapos masaktan sa dating relasyon. Ha! Kaya pala ganun ang mga kasamahan niya, mga may pinag-aralan, may kotse, may relo pa na hindi ko kayang bilhin kahit ilang taon akong manloko, bulong ni Violeta sa sarili. Hindi pwedeng mapunta kay Lia ang lahat ng yon. Kinabukasan, nagkunwari si Aling Violeta na nag-aalala. Lia, anak, kailangan tayong mag-usap. Nagulat si Lia. Ano po yon, Nay? Lumapit si Violeta at mahinang nagsalita. Alam mo bang niloloko ka ng lalaking yon? Hindi siya totoo. Kunwari lang siyang bulag. Narinig ko, may itinatago siyang masama. Nanginig si Lia. Hindi po totoo yan. Si Marco ay mabait. Hindi siya ganun. Ngunit si Violeta ay umarte na parang umiya. Kung di mo ako paniniwalaan, ewan ko na lang. Pero kung gusto mo ng pruweba, puntahan mo siya mamaya. Makikita mo, kaya niyang makita ka. Sa gabing iyon, dahan-dahang pumasok si Lia sa silid ni Marco. Nakita niya itong nakatayo sa harap ng mesa. Tila may hinahana. May liwanag mula sa kandila, at sa isang iglap, napansin niyang tumingin ito sa kanyang direksyon. Tama sa kanyang mga mata. Napasinghap si Lia. Marco, nakikita mo ako. Tahimik si Marco, at pagkatapos ay marahang sumagot. Lia, nakikita na kita. Nanlamig ang katawan ni Lia. Ibig sabihin, nagsinungaling ka. Lumapis si Marco, ang mukha ay puno ng lungkot. Hindi yon ganun, Lia. Nawala na ang paningin ko sa aksidente. Pero nitong mga nakaraang buwan, unti-unti nang bumabali. Hindi ko sinabi dahil natatakot ako. Baka magbago ang tingin mo sa akin. Nang marinig yon, bumuhos ang luha ni Lia. Hindi mo kailangang itago yon sa akin, Marco. Hindi kita minahal dahil sa awa. Minahal kita dahil sa puso mo. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumulpot si Aling Violeta mula sa pinto. Aba, ang galing mo palagang artista, Lia. Ang tagal mong nagkunwari. Pero tapos na ang palabas na to. Nabitawan ni Marco ang tungkod niya, nagulat. Ano ang ibig mong sabihin, Violeta? Lumapit siya, hawak ang isang papel. Ito, kasunduan ng kasal. Nilagdaan ni Lia dahil inutusan ko siya. Hindi mo alam, Marco, ginamit ka lang niya para sa pera mo. Hahaha. Hindi totoo yan, sigaw ni Lia, nanginginig ang boses. Wala akong alam sa mga kasinungalingan mo, Nay. Hindi ko alam na may kayamanan siya. Ngunit si Marco ay tahimik lang, ila nasaktan. Lumapis siya kay Lia, at hinawakan ang kanyang mukha. Lia, totoo bang hindi mo ako ginamit? Nangako ako, Marco, humihikbing sabi ni Lia. Kahit kailan, hindi ko ginusto ang kahit anong kayamanan. Ang gusto ko lang ay makasama ka. Napangiti si Marco, ngunit may luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Alam ko, Lia. Ramdam ko, hindi mo kailanman pinili ang sarili mo sa akin.
Pagkatapos, humarap siya kay Violeta. Alam mo bang alam ko na ang lahat? Bago pa man kita makilala, alam ko na ang mga ginagawa mo kay Lia. Alam ko rin kung paano mo siya ginamit. Ang kasunduang yan, hindi yan totoo. Nilagdaan ko na ang tunay na papeles. Isa itong kasulatan ng mana para kay Lia. Siya na ang kagapagmana ng kalahati ng negosyo ko. Nanlaki ang mata ni Violeta. Anong sinabi mo? Lumapis si Marco ng may otoridad. Violeta, umalis ka sa buhay namin. Ngayon din dahil kung hindi, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Lumuhod si Violeta, nanginginig. Marco, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Marco. Tinawag niya ang mga kauhan, at agad siyang pinaalis sa mansyon. Sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag si Lia. Pagkatapos ng lahat, niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Lia, salamat dahil tinuruan mo akong muling makakita. Hindi sa mga mata, kundi sa puso. Umiyak si Lia sa dibdib niya. At ikaw, Marco, tinuruan mo akong magmahal ng walang kakot. Makalipas ang ilang buwan, muling bumalik ang paningin ni Marco ng lubos. Kasama si Lia, pinuntahan nila ang baryong dati niyang tinitirhan. Ang dating madilim na bahay ay napalitan ng liwanag, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagmamahalan at kapatawaran. Marco, sabi ni Lia habang nakatingin sa araw na papalubog, kung titingnan mo ngayon ang buhay mo, anong nakikita mo? Ngumiti si Marco at hinawakan ang kamay niya. Isang ulilang minsang niloko, pero naging biyaya sa puso ng isang bulag na minsang nawalan ng pag-asa. Nagkatuloy silang naglakad, magkahawak kamay, sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubo. Wala ng kirot, wala ng galit, tanging pag-ibig at kapatawaran na lang ang natira. At sa hangin, tila may narinig si Lia na bulong mula sa kalangitan. Ang kabutihan mo, anak, ay bumalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Napangiti siya, dahil alam niyang ang matandang babae noon sa palengke ay isa palang anghel na nagbukas ng daan sa kanyang tadhana. Isang ulilang dalaga, pinilit ng madrasta na